Isang binatilyo ang namaril sa kanyang ama sa harap ng kanilang pamilya. Corey, tara na, Corey. Nang magsiyasag pa ng mas malalim ang mga investigador, natuklasan nilang may mas malalim pang kwento sa likod nito. Ayoko mangyari ito. Mas gusto ko sana ako na lang mag-isa ang pumunta. Kaya't tutulak-tulak niya ako. At sa puntong ito, may hawak siyang baril sa kanyang kamay. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Aminado ang binatilyo na binaril niya ang ama na mahigit 5 beses. Bagamat maaari siyang makulong ng matagal, iba ang naging pasya ng hukom. Hulyo 2, 2025 na ngayon. Nasa Milwaukee, Wisconsin, tayo nang tumawag sa 911 ang isang lolo o lola na may nakakagulat na ulat. Binbaril na nga po ko ang tatay niya dito. Sige, sabihin niyo po sa akin kung ano nangyayari. Binaril na nga po ko ang tatay niya sa itaas. Kailangan namin ng tulong dito. Sige, sinabi niyo pong binaril siya. Oh, Sige, saan po siya tinamaan ng bala? hindi ko alam. Hindi po umakyat. Sige, ayos lang. Nakita mo na ba siya? Gising ba siya? Tumihinga? Kailangan to umakyat. Sige, kailangan ko kumuha ng tao. Maghintay ka sandali kasi may kailangan pumunta dito. Sige, paparating ng tulong ha. Pagdating ng alas 2:47 ng hapon, nasa address na ibinigay ng tumawag ang mga pulis ng Milwaukee. Ngunit huli na para mailigtas ang biktima. Tumakbo ba ang kumaril? Nasaan ang tumakbo? Nasaan siya? Nandun ba ang kumaril? Dapat tumakbo ito kasabay ng mapa sa walo kung hindi ito blizzard. Ang anak na lalaki. Hindi ko alam kung iyon. Sa tingin ko, siya ang anak na lalaki. Ayaw kong bumalik ka sa pintuan. May iba pa bang tao sa bahay? Malinis na ang lugar. Walang tao sa apartment. Pasensya na, may mga kaso talagang nagkakagulo sa'yo. Siguro mamaya na lang namin sasabihin. Pwede ba? Ikaw na lang ba ang kukuha ng iba? Nasa akin ang baril dito. May baril kami dito. May na-recover kaming baril dito. Isa ito sa mga paborito kong pelikula. Isa ito sa mga paborito kong pelikula. Nasaan si Lola? Walang tao sa apartment. Ayon sa mga record ng korte na nakuha ng Law and Crime, ang biktima ay si Corey Williams Sr. Sabi ng pulis na Milwaukee, ayon sa mga saksi, ang anak niyang si Corey Williams Jr., 18 anyos, ang bumaril. Kaya narinig mo ba ang mga putok ng baril niya? Narinig ko. Narinig ko 6 o 7. 6 o 7. Hindi ko alam kung dito siya nakatira or kung ano sinasabi niya, pero... Well, yung isa pa dito isa niya katiruan. Tapos yung anak at yung nanay ay kinaalis lang siguro ayon sa tatay mo. Malamang dito galing. Hindi, pinalese na sa ibang lugar. Akala niya siya. Ay malamang nakitulilan dito. Sandali. May dala pa siyang bagahe pataas. Yung bata may dala. Sa tingin ko yung gabing panutang ko pero sabi niya may 5 hanggang 6 pang ibang mga bata na kasama niya. Oh, weird na. Kakaiba talaga. Kaya ngayon ang tanong, sinabi ng apo na binaril niya ito. Hindi, sabi niya nandito siya. Sinabi niya umakyat ang mga bata at baka may nangyari dahil wala siyang narinig na sigawan o ingay. Pero umakyat siya para bumisita. Umakyat din ang ibang bata para bumisita pero umalis na. Nakadinig siya ng 6 na putok at nagtago. Kaya siguro yung tumawag siya ng mama niyo sa akin. Si Lolo ang tumawag. Si Lola pala ang tinutukoy na si Lolo. Lolo, sabi mo sa akin yun. Si Kimberly at ang isa pang Corey ay pinalis. Pumunta sila dito. Sabi nila. Here, I don't know. Dahil siguro sinabi natin hindi sa sarili nating kwarto. Malamang ay medyo nagalit sila. Hindi natin alam ang dahilan. Sabi niya na nung tumatakbo ang apo niya, sabi niya na binaril daw. Habang iniimbestigahan ng pulis ang apartment, unti-unting lumilinaw ang kwento. Batay sa dokumento ng korte, sinabi ng saksi na si WW sa pulis na si Corey Williams Sr. ang nag-alaga sa mga anak nitong huling 2 buwan matapos mapaalis si KS sa tirahan. Noong Hulyo 2, ayon sa saksi, nagising siya mula sa pagtulog dahil sa putop ng baril. Pagdating niya sa pinto ng apartment, nakita niya sina KS at mga anak nitong pababa ng hagdan mula sa apartment ni Corey Sr. Sinabi ng saksi sa mga pulis na umiiyak si KS at sinabi niyang ayaw niyang makulong ang kanyang anak.
Nang magtanong ang saksi kung ano ang nangyari, sinabi ni KS na binaril ni Cory Jr. ang kanyang amang si Cory Sr. Fast forward sa 5:47 ng hapon. Nang araw na iyon, dumating ang Milwaukee PD at US Marshals sa isang kalapit na apartment para hanapin si Cory Jr. Cory Williams, Milwaukee Police ito! Buksan ang pinto! Bukas na! Buksan mo na ngayon! Sabi niya, tumakbo ka raw sa likod na pinto or kung ano man. Bitawan mo ang mga kamay mo. Cory, tara na! Cory, David, lumabas ka na! David, umakyat ka na! Nandiyan ang baby! Sir, lumabas na po kayo! Sige, Cory, nandiyan ang baby! Nandito na kaming lahat! Lahat tayo lalabas na, parating ng baby. Pwede ko bang kunin ng mga kapatid kong babae? Pwede ko bang kunin ng mga kapatid kong babae? Oo, sir, bitawan mo ako palabas. Si Cory Williams Jr. ay inaresto. Sa una, ayaw niya magsalita. Ngayong alam mo na ang mga karapatan, handa ka na bang sumagot o magpahayag? Hindi. Sige. Sige kuya, agad ka na ulit, Delgo. Dahil hindi nagsasalita si Cory, ini-interview ng mga detektib ang isang malapit sa kanya, ang kanyang ina, si Kimberly. Ngayon, alam mo na ang mga karapatan nito. Handa ka bang sumagot o magpahayag? Ayos lang ba? Kinausap ka namin. Sige. Sabi ni Kimberly, hindi niya nakita ang pamamaril, pero may hinala siya kung bakit ito nangyari. Siguro magsimula na tayo. Saan ka tumuloy kahapon? O saan ka tumuloy? Siguro ay. Nung gabi, bago ako naroon. Mercoles yun. Nandun ako sa bahay ng kapatid kong babae noon. Sige, at dun na yon. Nasa ika-48 at Custer iyon. Sige, pagkatapos mag-isa ka na lang doon? Hindi, at nandun din ang isa ko pang kapatid na babae. Yun ang kapatid kong sino. Pero wala dun ang alinman sa mga anak mo. Nasa bahay pa rin sila ng tatay nila. Sige, oo. At pagkatapos ay nakontak ka na mayroong peking pirma. At pagkatapos, anong ginawa mo sunod? At doon na ako nag-base at lumabas para tumawag. Inontak ko si Cory at sinabi, magbihis na kayo kasi gusto kong kunin ng mga bata dahil sobra na ang ginagawa ng tatay ninyo. Kaya gusto ko lang na pumunta kayo. Sumama kayo sa kanya lang. Kausapin mo ang anak mo, Cory. Oo, Cory Jr. Tinanong ko lang siya para pwede ka bang bumaba dito kasama ko para lang sa kaligtasan para makuha ko ang mga bata. Pagkatapos, nag-text ako sa kanya at sinabi kong nakatanggap din ako ng tawag mula sa korte. Hiniling ko na samahan nila ako para sa kaligtasan. Sinama ko ang mga anak kong lalaki para sa kaligtasan kasi may history kami ni Cory ng domestic violence. Kung sakaling magbago siya ng isip, nakarecord naman. Oo, kung sakaling maisipan niyan saktan ako. Kaya isinama ko ang mga anak kong lalaki para makatulong na mapakalma ang sitwasyon. Sinabi mo ba sa kanya kung ano-ano ang mga incidenting yon? Kahapon, ipinaliwanag mo ba ng detalyado kung ano ang mga yon o hindi? Hindi namin ginawa. At pagkatapos, pwede mo namang gawin kung gusto mo o hindi mo kailangan gawin. Physical ba o basta ganun lang? Oo. Gaya ng kay Cory, oo. Physical ito. Ano ang naging mitsa? Ang naging minsa ay noong nag-uusap kami ni Cory Sr. Tapos sumingit si Cory Jr. at parang sinabi niya, hayaan mo na kami. Parang ganun ang dating. Parang hayaan mo na kami. Tumabi ka na. Hayaan mo na kami. Pagkatapos noon, nagsimula nang magbalayan ang dalawa. At nauwi iyon sa physical na gilian. Kaya 2 beses akong namagitan para awatin sila. Nagkagirian sila, okay? Sino ang mga tao sa apartment nung may pagtatalo? Lahat kami. Tapos pinaalis ko yung mga bata ko, pinapalabas ko sila sa hallway, may sofa sila malapit sa pinto. Habang nagtatalo sila, sinabi ko sa kanya, pumunta ka at lumabas sa pinto. Bukas o sarado ba ang pinto noon? Sarado ito. Sarado ito, sige. Kaya siguro napansin ni Aiden na sinabihan ko ang mga bata na buksan ang pinto para pumunta sa pinto. At dali-dali siyang pumunta sa pinto at binuksan ito. At ayun, nakalabas sila. Lumabas siya at pinapalabas niya sila. Kaya nasa hallway na siya. Humakbang ako mula sa pagitan nilang dalawa para tulungan siyang ilabas pa ang ibang bata sa hallway. At balak kong sabihing dalhin niya sila sa kotse. At doon ko narinig ang mga putok ng baril. Doon ko yan narinig. Saan ka narinig ang putok ng baril? Nasa pasilyo ako. Sige. Nasa pasilyo kami ni Aiden. Gano'n kayo katagal sa pasilyo? Gusto kong sabihin parang 1 segundo lang. Naglakad ako, tapos paglabas ko ng pinto sa pasilyo, biglang bang, 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 boom! Narinig ko yon kaya bumalik agad ako at tumakbo pabalik. Hindi ko ka pabalik. Hindi, wala ng ama ang mga anak ko. Paano ka nagkaroon ng tatay? Mabilis lumalala ang mga bagay mula pamimeke ng pirma at sa kasamaang palad,
Madalas itong mangyari sa ating lungsod. Pumunta na lang sana ako mag-isa. Kaya po mangyari kahit alin dito. Pumunta na lang sana ako mag-isa at tumawag ng pulis. Natakot lang talaga ako pumunta mag-isa. Sa totoo lang, ginawa mo lang ang tingin mong ligtas para sa'yo. Wala namang tao na maglalagay ng sarili sa alanganin. Alam mo naman, based sa dati, siguro di talaga magandang magpunta mag-isa bilang babae. At wala namang masama, pero di ka naman lubos na babae. Hindi ka ganon. Malaking linaw ang naidulot ng panayam ng pulis kay Kimberly hanggang sa napagsalita rin ng mga detective si Cory. Inamin niyang dati siyang nakatira sa apartment ng kanyang ama kung saan nangyari ang pamamaril. Pero pinalaya siya ng kanyang ama kaya lumipat siya sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Sinabi niya sa mga detective na pumunta siya sa apartment ng kanyang ama kasama ang kanyang ina para sunduin ang iba pa niyang mga kapatid. Na yon nang unang isinalaysay ni Cory sa mga detective ang nangyari sa apartment batay sa kanyang kwento. Nandun bang tatay mo? Hindi. Sige, ibig sabihin wala siya sa bahay nung dumating kayo? Sa tingin niyo, gaano kayo katagal doon bago dumating si tatay? Mga 5 hanggang 10 minuto, baka 20. Sige, kaya mga 5 hanggang 20 minuto. Dumating ba siyang mag-isa or may kasama? Mag-isa lang siya. Sige, maaari mo bang ipaliwanag ang nangyari? Pero nung pumasok siya, pumusok siya. Parang dumaan siya sa harap ng pinto. Kinukuha ko ang mga gamit ko, inalagay sa maleta, tulad ng computer ko at mga damit ko. Pumusok siya at nagsimula kami magtalo. Sumali ako at sinabi ko sa kanya na gumilid na lang, hayaan kami umalis. Sinumulan niya ako hawaan. Ako dito mismo. Hinahabis-habis niya ako. At sa puntong ito, may hawak siyang baril sa kanyang kamay. Ayon kay Cory, sinabi ng tatay niya na magpakita siya ng respeto at manahimik. Anaya, nung ihagi siya ng tatay niya, nakita at kinuha niya ang baril sa mesa. Hindi ko alam kung anong nangyari. Inadis-adis niya ako papunta sa mesa sa dining room, yung mesa sa kusina. At iniadis-adis niya ako papunta doon at mandun. Alam ko na mahirap ito, pare. Hindi ko mailagay ang sarili ko sa sitwasyon mo. Inihadis-hadis niya ako papunta sa mesa. Tapos, my barrel sa mesa. At least ang barrel. Kinuha ko ito at binaril ko siya. Kaya mga 2 o 3 talampakan ang punitan mo. Hindi naman ako ganun kalayo. At nangyari ito sa tabi ng mesa sa kainan. Pagkakabaril mo, nakahawak pa ba siya sa iyo o nakawala na siya? Bumitaw siya. Sige. Kaya nung bumitaw siya, doon ka nakabaril. Ilang beses mo sa tingin na baril siya? Hindi ko nga alam. Anong ginagawa niya nung oras na yan? Nang dinampot ko yung... Katulad nung nagsimula ako mapaputok, anong ginagawa niya? Hindi ko na maalala. Hawak pa rin ba niya ang baril? Hindi ko yan nakita. Sige, ibig sabihin, hindi ka sigurado kung hawak pa niya ang baril sa kamay niya noong oras na yan. Sigurado ka. Anong nangyari pagkatapos?
Umalis kami at umalis ako pero parang tinawagan ng nanay kong pulis. At pagkatapos umalis kami, Tumawag siya habang nandun ka pa sa loob? hindi, nasa labas na ako. Kaya lumabas ka at umalis ka? Walang tao sa loob. Nasa labas kami sa tabi ng kotse. Nandun siya sa loob, tumatawag ng pulis. So nagstay siya sa apartment at tumawag ng pulis habang naghihintay kayo sa labas? Nasa hallway siya. Sige. Sumama ba ang mga kapatid mo sa'yo? Sa kotse ba? Oo. Umalis sila agad nang mangyari yan. Umalis sila, tumakbo sila. Ayon kay Cory, hindi niya matandaan kung ilang beses niyang binaril ang tatay niya, pero tiyak na higit sa isa. Maaari mo bang maalala kung ilang beses kang bumaril? Lampas o kulang ba sa 5? Higit ba? Mas marami o mas kaunti sa 10? Higit sa 5. Ramdam ko yan. Sige, 5 hanggang 10. Sandali, lampas ba sa 10 o naalala mo? Hindi ko naalala. Sige. At nun bumagsak ang tatay mo, nagpatuloy ka bang bumaril based sa pagkakaalala mo? Hindi. Hindi? Tuwing pumapalila, tapos na ang lahat. Sige. Dahil magdadala kami ng ilang mga larawan, at ang tanging dahilan kung bakit namin ito tinanong ay dahil sa lugar ng krimen kung saan siya natagpuan, may mga basyunong bala sa paligid niya. Ako nga. Hindi. Papakita namin ng inang litrato pare para malinawan tayo, ayos? Sige. May gusto ko pa bang itanong? Ayos na siguro yon para sa akin sa ngayon hanggang makuha natin ang mga litrato. Ang pinaka-importante ay bakit? Diba? Parang bakit mo ginawa? Bakit ka bumaril? Mataka siya. Yung lalaki yun, mga 300 pounds yata. Noon, sinabi mo sa partner ko na hawak yung damit mo, di ba? Yung nga. Itama mo ako kung mali, pero di mo naman nakita na may baril siya bago ka magpaputok. Nakita ko sa may baril. Nung nagsimula kang magpaputok. Hindi, nung nilagay siya nung una mong hinila ang sapatos ko, nakita ko siyang may baril. Nung nasa tabi ako ng mesa, ganito ang taas ng braso niya. Sige. Kaya sa puntong yun, hindi mo pa ito nakita? Pero alam ko nandun yan. Sige. Nakita mo ba kung anong nangyari sa baril pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi. Alam mo ba kung saan ka nakatayo noong nagsimula ka? Nasa harap ako ng mesa. Parang doon mismo, sa tapat ng timba. Saan ka naman nung tumigil ka sa pagbaril? Siguro dito lang, dyan mismo. Sige, sa tingin mo ba isang hakbang o 2 lang ang ginawa mo? Hindi ko alam kung ilang hakbang, pero alam kong gumalaw ako. Sige. Sa tingin mo ba nakalating ka sa sala? Hindi. Isa sa mga nangyayari kapag may namatay ay ginagawa nila ang autopsy. Alam mo ba kung ano ang autopsy? Sige. Kaya bahagi ng autopsy ay tinitingnan nila ang anumang sugat na meron ng isang tao, tulad ng mga pinsala, lalo na ang mga butas ng bala, at aalamin nila kung kailan ito nangyari. Tinutukoy nila kung gaano kalayo ang baril noong pinaputok at anong dinaanin ng bala sa katawan. Sige. Nakakatulong din yon para mabuo namin kung anong nangyari. Alam kong marami ako sinasabi sa'yo. Isa sa mga bagay na inaalala ko ay kung sakaling lumabas sa autopsy na maaaring kinamaan siya habang nakahiga na siya sa lupa. Kung ganon, gusto ko lang mauna at malaman kung bakit mangyari yon. Mas gusto ko agad marinig ang paliwanag kaysa marinig ang ibang version na yun at saka ko lang malalaman ang totoo sa huli. Dahil hindi naman, hindi kita tinatawag na sinungaling. Sinusubukan ko lang, gusto ko lang maunawaan at malaman kung ano talaga ang nangyari. At tapos na ako. Sige. Alam ko na marami ito, marami kaming sinabi sa'yo, pero pinahahalagahan ka namin, ayos ba? Pwede ko bang sa akin na lang ang tubig? Hindi, bibigyan na lang kita ng bote ng tubig. Oo, pwede naman.
pwede mo inumin yan ng dahan-dahan pare, hindi kailangan magmadali. Gusto mo bang ubusin yung chips mo bago ka bumalik? O hindi ko gusto yan? Ayaw mo? Sige. Oh, ayos lang. Hair. Si Corey Williams Jr. ay sinampahan ng second-degree reckless homicide. Ayon sa mga piskal, binaril si Corey Sr. na mahigit 5 beses sa braso, balikat, dibdib at singit. Ang piyansa ni Corey Williams Jr. ay itinakda sa $10,000. Hindi siya umamin sa kasalanan at dapat sana ay dadalhin sa paglilitis ang kaso. Gayunpaman, nagkasundo ang magkabilang panig sa isang plea agreement. Noong Pebrero 2026, inamin ni Corey ang kasalanan sa homicide dahil sa pabayang paghawak ng mapanganib na sandata. Hinatulan si Corey Williams Jr. ng Milwaukee County Circuit Court na magsilbi ng 5 hanggang 8 taon sa bilangguan ng estado. Sinuspinde ng hukom ang sentensya sa bilangguan. 5 taon siyang nasa probasyon ayon sa online na tala. Salamat sa pagsama sa Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo bukas para sa bagong kaso.